Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ako po ay muling bumabati sa mga kapatid at sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng daigdig. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, at sa oras pong ito ay paparinig ko po sa inyo ito pong si Sangkay Janjan po sa pag-uusapan dito po sa mga magsasaka na binabarat ng mga traders pero may plano ang ating pong gobyerno. Pakinggan po natin siya. Nanawagan nga po tayo kay PBBM. Kasi nga po marami pong mga magsasaka ang umaaray. 14 pesos lang daw yung bilihan per kilo ng kanilang mga palay, especially doon sa Cagayan. Shoutout po sa mga taga Cagayan Valley, mga taga Isabela, Nueva Ecija, Pangasinan, lahat na ng mga taga Norte at iba pang mga lugar sa ating bansa na nakararanas ngayon mga sangkay ng napakababang presyo ng palay. 14 pesos per kilo. Talagang lugi. Ngayon, isinumbong po natin yan sa ating Pangulo at marami nga po dito ang nag-share, maraming nagkomento. Ayan, mga sangkay, marami din ang nagsabi. Same din daw po sa Samar at Leyte. Napakamura daw po ng palay. Sa Bohol din daw po, mura yung palay. Tapos, dito naman, tama po, nabenta lang namin ng 14 pesos per kilo. Unlike last year na umabot po ng 23 pesos. Sana po ma-aksyonan ni Presidente para makabawi man lang sa mga susunod na cropping. Diba mga sangkay? Marami po talaga ngayon ang umaaray. Ngayon, marami po ang may mga iba din po hindi nakakaintindi. Akala po nila kasalanan ni BBM dahil sa 20 pesos na bigas. Hindi po, mga sangkay. Kagaya nito, magsasuffer talaga ang farmer sa layunin na 20 pesos per kilo. Pero sana ma-actionan. Okay naman, maganda naman yung komento niya. Pero ang dito lang, medyo medyo taliwas lang to sa katotohanan. Kasi hindi po kasalanan ni BBM. Kasi unang-una, hindi po ang gobyerno ang bumibili ng 14 pesos na bigas per kilo, 14 pesos per kilo na palay. Ang ginagawa kasi ngayon nito mga traders, itong mga negosyante, mga private po ito, binabarat po yung mga magsasaka. Okay, binabarat kasi ganito matindi ngayon ang supply ng bigas sa ating bansa. Napakarami dahil nga po sa gumagandang pagpapatakbo ng agrikultura sa Pilipinas. Dahil po sa gobyerno natin. So ngayon ang ginagawa nila, binabarat po, Diyos mio marimar. Kawawa naman yung mga magsasaka. Kaya nga sabi po nila, yung iba daw po, talagang hinold muna sa kanilang mga bodega ang kanilang mga palay. Kasi kawawa daw sila. Alam nyo ba yung proseso sa ng palay, mga sangkay? Unang-una, yung tataniman, aararuhin yan. Tapos pagkatapos araruhin, lalagyan po ng abono, pampataba. Pagkatapos ng pampataba, meron pa yung suyod ang tawag dyan, mga sangkay. Ngayon, medyo high-tech na siguro, pero noon, ganun ang ginagawa. Para talagang pino na yung lupa. Pagkatapos yan, pino yung lupa, may tubig, magsisimula na pong magtanim ng maglagay ng mga itatanim na palay. Yung mga butil, mga sangkay, yung mga buto ng palay, ilalagay na po sa isang kahon ng palayan. Tapos, pagkatapos yan, pag tumubo na, tatanggalin yan, then isa-separate. Tapos after nyan, itatanim na naman. Mahaba po ang proseso talaga. Tapos bibilihin lamang po ng 14 pesos per kilo yung palay. My goodness! Ngayon, eto na. Aaksyonan na po ito ng Pangulo natin. Kasi nanawagan po talaga tayo. Sabi ko, panawagan sa ating mahal na Pangulo. Actually, hindi lang naman ako ang nanawagan. Marami pa pong mga pro-government ang nanawagan dito. Kasi, it doesn't mean na pro-government po tayo, parang pipikit na lamang po tayo at hindi tayo mananawagan sa ating pamahalaan. Mananawagan po tayo sa maayos sa pamamaraan. Okay? Ngayon, ayon po sa report, ito na ang matinding pasabog ni BBM. Abot kayang presyo ng bigas at patas na kita ng magsasaka. Ayan na Abot kayang presyo ng bigas at patas na kita ng mga magsasaka. Inatasan ni Pangulong Ferdinand
Marcos Jr. Itong nakikita nyo mga sangkay, mga ano pa to, mga palay pa po ito. Yan, mga palay pa po yan, guys, ha? Yan, mga palay yan, mga sangkay. Hindi pa po yan yung tipong na, ano na process na bigas na. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang NFA na bumalik sa pagbili ng lokal na palay tuwing anihan at magbenta ng bigas tuwing lean months upang mapatatag ang presyo at mabawasan ang pag-angkat ng bigas. Ininspeksyon ng Pangulo ang NFA warehouse sa San Ildefonso, Bulacan at ikipagpulong sa mga magsasaka at lider ng kooperatiba. Tiniyak niya sa mga magsasaka na inaaral ng pamahalaan ang floor price para sa palay para maprotektahan ang kanilang kita. Sa madaling sabi, ngayon, inaayos na po ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo ang sistema sa pagbili ng mga palay ng mga magsasaka. NFA na po ang bibili ng kanilang mga palay. Dahan-dahan lamang po ito mga sangkay. I hope na buong Pilipinas na po mangyari ito kasi alam nyo, sana marinig po ito ng ating Pangulo. Buong Pilipinas po nangyayari ngayon na kinakawawa nito mga traders, nito mga buwakang negosyante na wala pong ibang alam kundi gulangan yung mga magsasaka. Ginugulangan po sila sa kanilang mga palay. Pero mo napakamura niyan. Pambihira, napakamura, 14 pesos per kilo. May iba pa nga daw, 13 pesos eh. Gaganahan ka pa bang magsaka kung gano'n? So ngayon, NFA at ang pagkakaalam po natin mga sangka, ito ang matinding balita. Bubuhayin daw po ni Pangulong Bongbong Marcos ang NFA. Ayan, mayroon po tayong balita dyan. Ito, mga sangkay. Sabi dito, binabalik natin ang NFA. Alam nyo, nang unang itayo ang NFA, ang trabaho ng NFA, rice and corn yan eh. Rice and corn ang trabaho ng NFA. Bumibili kapag panahon ng ani para hindi babagsak ang presyo. Para may demand. Para ma-maintain ang presyo. Pagka naman tagaraw, pwede naman magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado ang presyo ng bigas para sa mga consumers natin. Ngayon mga sangkay, sabi dito nawala daw ang sistemang yun sa tagal ng panahon. So ngayon ibabalik ni PBBM. So, sa madaling sabi, may patutunguhan ngayon yung ginagawa ng mga kababayan po natin magsasaka. So, ano lang tayo, kalma lang po tayo mga sangkay ha, yung mga kaibigan po natin, yung mga magsasaka, yung mga masisibag. Kasi ako, anak po ako na magsasaka at mismo ako, magsasaka din po ako mga sangkay dahil naranasan ko pong magtanim ng palay at kung ano-ano mga gawain sa bukirin. So, eto na, kakalampagin na po ni PBBM. Alam nyo, ang kawawa dito ngayon, yung mga traders. Kasi nga po, magugulang sila, di ba? Ay, hindi na pala sila kawawa kasi mga siraulo pala yung mga yan. Ginugulangan yung mga magsasaka. Ngayon, ang kalaban nila, si PBBM. Dahil nga po, talagang bibilhin na. Makikipagkompetensya sila ngayon. Paano kung ang bili ng Pangulong Bongbong Marcos sa palay 25 pesos? Di kailangan nilang tapatan yan o di kaya taasan pa. 'Di ba? Gobyerno. So, sa madaling sabi, tuloy-tuloy na po itong 20 pesos per kilo na bigas at lalawak ng lalawak po ito. At ang matindi dito, lalo pong magmumura ang bigas sa palengke. Yan po yung ating napakinggan dito po kay Sangkay Janjan tungkol po ang pinag-uusapan dito ay yung pong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po maibsan ang mga problema ng ating mga magsasaka na hindi nababarat nitong mga traders kaya nga lang po step by step yan para magawa ng ating pong gobyerno. Hindi naman na magic po yan. No, kailangan po talaga ng pondo yan para po mabili ng gobyerno itong mga palay ng ating mga magsasaka. At yung nga po yung magandang balita ron ay bubuhayin uli ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong NFA na nawala po. Kasi itong NFA ay inalis. Kumbaga naging po yan, naging maraming araw pong korap dyan kaya inalis yung NFA. Pero ang masaklap doon, bakit ang NFA ang inalis? Dapat ang inalis po doon yung mga namamahala sa NFA. Ang nangyari,
yung mismong NFA ang inalis. Yun po ang hindi maganda, mga kababayan. At hanggang dyan po mga kababayan, sana po ay nagustuhan po ninyo. At sana po huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating munting programa. At muli po mga kababayan, gaya po na aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, huwag po natin kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.